Today is October 5, first day ng homeschooling para sa lahat ng mga public school. So last Friday, nakuha na namin ang kanilang modules para sa kanilang 8 subjects for the school year 2020 to 2021. So pagkakuha ng modules, maraming mga parents ang nag-react dahil parang nahihirapan sila na magturo dahil pagkabukas mo ng modules, ang una mo makikita is mga exercises na kaagad. So, tanong ng mga parents, paano a-answeran kung wala namang mga explanation na makikita sa kanilang modules. Pero actually, doon sa parang last part ng kanilang modules, makikita doon yung mga konting mga trivia or mga information para makapagsagot doon sa mga exercises nila. So we as parents, ang kailangan natin gawin is alalayan ang mga bata para makapagsagot ng kanilang mga modules. So maraming paraan para maturuan natin at maalalayan natin na makapagsagot ang mga bata. So of course, nandyan si Google, lahat ng mga tanong natin halos pwede niyang sagutin. Or kung galing naman sa mga private school, yung mga bata na nag-enroll muna sa public school ngayon, pwede natin gawin yung mga books nila as a references para sa mga, kasi meron mga lessons doon na nandoon nakapaloob noong grade 3 pa sila. So since tayo mga teachers ng mga bata habang nasa homeschooling sila, tayo ang kanilang magiging teacher, so kailangan natin maging resourceful. So kailangan nating basahin yung kabuuan ng kanilang module. Since yung module 1 na to, ito yung magiging lesson nila for the rest of the week. So para sa kanilang module sa Araling Panlipunan, para sa kanilang unang lesson for this day ay ang Araling Panlipunan. Ang topic na pag-aaralan o sasagutan nila is Pilipinas bilang isang bansa. Una nating dapat na malaman kung ano ba ang Pilipinas bilang isang bansa. So, dun sa page 4 ng kanilang modules, makikita doon ang definition ng bansa. So, kung nabasa na ninyo yung meaning ng bansa, meron tayong mga mahalagang salita na kukunin doon. Ito yung mga teritoryo, tao, wika, relihiyon at lahi. Malalaman din natin ang 4 na elemento na mahalaga para sa isang bansa. Ito ay ang tao, soberanya, teritoryo at ang pamahalaan. Ang unang definition of terms na bibigyan natin ng kahulugan ay ang salitang teritoryo. Ano nga ba ang ibig sabihin ng teritoryo? Ang teritoryo ay tumutukoy sa kabuuang lupain, katubigan, himpapawid at kabuuang kalawakan ng isang bansa. Pwede nating i-take down yung kanyang meaning para meron tayong reference na gagamitin kapag nagsagot na tayo doon sa kanilang unang pagsasanay para sa kanilang module. At ang isa pang elemento na kumikilala sa pagiging pagkabansa ng isang bansa ay ang soberanya. So, anong ibig sabihin ng soberanya? Ito ay ang kapangyarihan ng pamahalahang namamahala sa kanyang sinasakupan. So, pwede rin natin itong i-take down para as a reference kapag nagsagot din tayo sa mga questions nila from Module 1. Susunod ay ang salitang bansa. So, ang ibig sabihin ng bansa, ito ay isang teritoryo o lugar na may naninirahang mga grupo ng tao na may magkakatulad na kultura. Pwede po natin siyang i-take down. Isa pang salita na bibigyan natin ng kahulugan ay ang tao. So, ang tao ay grupo ng mga naninirahan sa loob ng isang teritoryo at sila din ang bumubuo ng populasyon ng isang bansa. Sa pagtatapos ng ating pag-aaral, nalaman natin na ang Pilipinas ay isang bansa na kung saan tinataglay niya ang 4 na elemento, ang tao, soberanya, teritoryo at pamahalaan para matawag tayong isang bansang malaya.
Karagdagang kaalaman para sa total number of population ng Pilipinas as of October 4, 2020. Meron tayong 109,953,871 na population. So, ang ginamit kong reference is the worlddometer.info. So, mag-answer na po tayo sa lahat pang ng mga mommies na hindi pa nakakapag-answer. Kung ang bansa ay taglay ang 4 na elemento ng pagkabansa, kagaya ng mga sumusunod: tao, soberanya, teritoryo at pamahalaan, maaari nating sabihin na ang Pilipinas ay isang bansa na nagtataglay ng mga katangian na kagaya din ng mga sumusunod. Ang Pilipinas ay isang bansang malaya, may sariling pamahalaan, may mga tao at sariling teritoryo. Ang video po na ito ay pwedeng gamiting reference para masagutan po ang modules natin sa Araling Panlipunan. Maaari po nating ipanood sa mga bata para maging guide po nila, lalo na po sa pagsagot nila doon sa Activity 1 sa Araling Panlipunan. Sana po makatulong ang video na ito para sa ibang mga mommies or parents na hindi pa po nakapag-umpisang sumagot ang kanilang mga anak. Magbabahagi po ako ng mga iba pang lesson para po makatulong sa ating mga anak. Pwede po ninyong abangan yung iba pang mga videos na gagawin namin para sa kanilang ibang mga modules. Suportahan po natin at gabayan natin ang ating mga anak habang tayo ang kanilang mga teacher sa ating pong tahanan. Happy Monday po sa ating lahat. Thank you. Reality po, habang sila nagsasagot with watching makulit na Gian. O, say hi! Gab, Jeff! Hi!